Husband ko, for 35 years, nagsama kami sa ministry. Bisaya ay ragyod ni. Watcha ni, tinaggalugay. Kaya magamit lang namin yung mga Tagalog namin. Pag nandito na kami sa Manila, pagdating namin ng airport, nag-change na yung ano namin. Pag-Tagalog na kami. Pag nasa Luzon na kami, pero pag doon sa amin, nako, talaga, Bisaya ni. Surigao noon pa ni. Tagantilan, Surigao del Sur. Mga Bisaya kayo ni, mga taga Surigao, mga salamat sa ginulipay kay ko nga naamo diri mga Bisaya. Amen. Kaya pag ako na dumating, pagdating na namin dito sa Manila, pag nakasakay na kami ng taxi, Grab o ano man, tatanungin ko agad yung driver, Bisaya ka, Tagalog. Huwag na kayong maghibag na kaming hirap-hirapin mo pa ng ano, magtatagalog, Bisaya ka pala. Kaya nung sumakay kami ni Pastor, tinanong ko kagad, Bisaya? Taga-Iligan? Di, maayong kung sa Bisaya pa, maayong pag-inistoryahay ba, no? Magkaintindihan kaagad kaysa maghirap-hirap pa kami. Magkahirap-hirap pa kami ng mga Tagalog namin. Pero alam ko, kaya ni Lord. Amen? Kaya ni Lord. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. Tinanong ko si Pastora, ilang, ako kasi ang oras is 11, ilan na sa inyo? 11. Okay lang sa inyo pag isang oras? Gutom na, Pastora. Sige. Salamat sa Ginoo. This is my first time talaga dito sa Manila na mag-preach ng Tagalog. At saka may English din. Nung nag-preach din ako sa Legazpi. Pagkatapos ng convention natin, nilapitan ako ni Pastor Samudio, yung district superintendent doon. Sabi niya, Pastor, kailan ang flight niyo? Tapos ang Cebu Pacific, 3 beses kami na-change yung flight namin. Yung sa Legazpi pa uwi. Iko, Pastor, na-change na naman. Lunes kami uwi, Pastor, yung flight namin. Isa, Pastor, mag-preach ka sa church namin ko, ha? Yan kagad, ha? Mag-preach ka sa church namin. Kasi alam kong Legazpi, Tagalog, hindi yan mga Bisaya din. No? Iko nga, ako, Pastor, siya, mag-preach ka pa siya. Tapos ang time mo sa hapon, kasi sa hapon, at saka yung hapon na service namin, live yung Pastor, lalo akong natakot, parang kinabahan, pagsabi ng live. Pagsabi ng live, lalo ko, So hindi ako nakauho talaga ako kay Pastor Samudio yung days doon sa Legazpi City. Tapos pagkagabi, parang hindi na ako makatulog. Lord, tulungan mo ako, Ginoo. Paano ko kaya ito? Tagalog lahat yung mga tao doon, yung mga member doon. Lalo na lang pagdating na kasi alas 4 ang start ng service nila, 3 p.m. Kinuha na kami sa hotel. Lalong kinabahan ako. Isang oras na lang. Pagdating namin sa church nila, mga live talaga. Yung nila, tapos tinignan ko sa Facebook ko, live. Nandiyan talaga. Sabi ko sa husband ko, live talaga. Pero nang tumayo na ako, praise God, salamat sa tulong ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ni Sicaraya, it is not by might nor by power, but by my spirit, said the Lord of hosts. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat tayo ay tumayo. Basahin natin ang salita ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 1, and then magbasa lang tayo ng 11 verses
Sabay tayo magbasa nito. Tapos, yung the rest, kasi sa PowerPoint is, or sa ano natin, is 1 to 28, whole chapter kasi ito. Pero babasahin lang natin yung ilang verses lang. So 11 verses. Sige, start tayo in verse 1. Sabay tayong lahat. May isang lalaking mula sa angkan ni Zop na ang pangalan ay Elkana. Nakatira siya sa Rama, sa maburol Ephraim. Anak siya ni Jeroham na anak ni Eliho. Si Eliho ay may anak naman, Ituho na anak ni Zop na mula sa lahi ni Ephraim. Si Elkana ay may dalawang asawa. Sila ay si Hana at Penina. May mga anak si Penina pero si Hana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana at ang kasambahayan niya sa Silo upang sumamba at maghandog ng Panginoon makapangyarihan. Ang dalawang anak ni Eli na sina Hopni at Phinehas ang mga pari ng Panginoon sa Silo. Sa tuwing maghandog si Elkana, hinahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Penina at sa mga anak niya. Pero doble ang bahagi na ibinigay niya kay Hana dahil siya ay baog ng Diyos. At dahil hindi na siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kaniyang karibal. Ganito ang laging nangyayari taon-taon sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon. Iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Sinasabi ni Elkana sa kanya, "Bakit ka umiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga ba para sa iyo ang 10 anak kaysa akin?" Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Silo, tumayo si Hana at nanalangin nang umiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Last verse. Nangako si Hana sa Panginoon. Sinabi niya, "O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag niyo akong kalimutan." Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, na may mensahe ka para sa bawat isa sa amin ngayon. Lord, according to John, sa salita mo, Panginoon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa mga natanggap namin, Lord, ang mensahe ngayon, alam namin na ito, ikaw nakipag-usap sa bawat isa, Panginoon, na nandito ngayon. Hindi ko alam ang mga pangailangan, Lord, sa bawat isa. Isa lang ang mensahe na magandang maparinggan namin ngayon. But alam ko, Panginoon, ang isang mensahe, Lord, mag-bless sa bawat isa ngayon, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Cover us with your precious word. Anoint your servant. Anoint every ear and every heart, Lord, na magtanggap, makinig at magtanggap ngayon sa iyong salita. And especially your servant, Lord. Lord, hallelujah. Wala akong magawa kung wala ka, Panginoon. And acknowledge, Lord, without you I am nothing. But thank you, Lord. Hallelujah. May gagawin ka sa bawat isa ngayon. May gagawin ka, Lord. Hallelujah. Lord, sa convention na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo ay magkapatid. Thema natin, mga kapatid, Women on Fire for God. Women on Fire for God. And then, a wise investor like Hana. Alam ko may mensahe din pa mayang hapon sa ating National Director. Ito ang mensahe na i-share ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Women on Fire for God, a wise investor like Hana. So, nabasa natin ngayon ang ilang verses na binasa natin sa 1 Samuel chapter 1 to 11. Hallelujah. So kung
about women on fire for God refers to a passionate and fervent commitment to faith and service. Sa tema natin, Women on Fire for God, ay tungkol sa, nag-refer ito sa passionate, madamdamin, mainit, masigasig, and fervent, maalab, nag-aapoy, fervent commitment to faith and service sa ating Panginoon. Hallelujah. It signifies a deep, unwavering devotion to God that motivates women to pursue their divine purpose and engage actively in their spiritual lives. Yan ang ano tayo sa Women on Fire, it signifies deep, malalim, unwavering, walang pag-alinlangan, devotion to God that motivates, magbibigay or maging inspirasyon natin, nga mga kababaihan to pursue their divine, sa mga divine purpose ng Panginoon at ma-engage tayo sa mga activity sa ating spiritual lives. Amen. Marami tayong mga activities, lalo na tayong mga kababaihan, tayong mga nanay, but di natin kalimutan na most above all sa ating mga spiritual lives. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dito ako mag-focus, mga kapatid, sa a wise investor like Hannah. A wise investor like Hannah. The word investor means mamuhunan. And then, kung ang word na invest, mamuhunan. Ang investor, mamumuhunan. So dito, tingnan natin ngayon ang buhay ni Hannah. A wise investor like Hannah. Women on Fire, a wise investor like Hannah. Na ang women na nag-aapoy, ang women na on fire, ay maging wise investor. Amen. Sabihan mo sa tabi mo, maging wise investor. Wise investor. Sino gusto dito na mag-invest? Amen. Excuse me. Lahat tayo gusto mag-invest. Lahat tayo gusto maging investor. Mamumuhunan, hindi lang gusto mag-invest, pero mamumuhunan talaga. Lalo na tayong mga nanay, lalo na tayong mga WMs. Gusto natin na maging investor. At hindi lang investor na basta-basta, wise investor. Matalinong investor. Amen? Ang mga kabayan dito sa STDC ay mga wise investor. Amen? Hallelujah! There has been a lot of focus recently on the stock market. Kung speaking about invest or investors. A wise investor will study stocks before he invests in them so that he can maximize the return potential on the money he invests. Kailangan pagstudihan muna niya. Siguro mayroon dito mga investor na talaga, mga investor, yung mag-invest sa stock market or yung mga malalaki ng mga kumpanya. Dapat mag-study muna siya before he invest in them so that he can maximize the return potential on the money he invests. Hindi ka lang basta-basta magbigay, hindi ka lang basta-basta mag-release ng money na hindi mo alam kung ano ang ma-return nito sa'yo. Kaya nga, marami nang na-scam. Mayroon pa dito na-scam? Yes. Ikaw, pastora, ganun din.
si Pastor Abner. Nag-iisang husband ko. Kaya nag-usap kami, ba't ang madaling maskam nga pastor? Maliban sa iba na hindi madaling maskam na pastor, yung sa amin, parang pastor ang madali lang maskam ba? Kasi gusto ka agad ng ano, no? Lalo na yun, may mga pangailangan talaga, may gusto talaga, tapos may mga ino-offer na ito, ang tutubo nito, 15 days, 10 days, 3 days, 1 week. Ang galing! Kaya kahit yung tinagutago mo pa ng pera, talagang mailalabas mo kasi ang nasa isip mo, ang return nito sa'yo, yung kung magkano yung pera mo, ang mabalik sa'yo, mas malaki. Kaya ang nangyari, pag hindi natin alam talaga yung bibigyan natin ng mga i-invest natin, talagang maskam. Tapos hindi pa ma-lesson learn sa isa, arapir na naman. Pag hindi pa sa arapir na naman, kailan kaya titigil hanggang... Pero sa Panginoon, walang scam. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Those who would make a wise investment of their lives, do the same. Sa mga lahat na gusto din maging matalinong investor sa kanilang buhay, sa akin buhay, sa iyong buhay, ay ganon din ang gagawin. Every action, every attitude, every activity is an investment, amen, in something, and it will reap dividends, either to the glory of God or to the glory of the flesh. Kaya, palagi tayong ini-encourage that in every action and every attitude, yung mga attitude natin, every activity, hallelujah, mga investment yan, and in something, and it will reap dividends. Hallelujah, either to the glory of God or to the glory of the flesh. This passage present to us a woman by the name of Hannah. Yung binasa natin ng mga verses, she is presented as a woman who was a shrewd investor of her life. Kung about shrewd investor, talagang matalinong namumuhunan sa kanyang buhay. Si Hannah, na matalinong namumuhunan sa kanyang buhay. Kaya gusto sa Diyos na ito na mensahe ay ma-receive natin ngayon para alam natin kung ano ang gagawin natin, mga kapatid. Amen! Na maging matalino tayo, hallelujah, sa pamumuhunan sa ating mga buhay. Amen! Kaya she made a very wise investment, si Hannah, that continue to reap dividends down to this very day. Amen. Hallelujah. Dahil wise investor, dahil wise na nag-invest si Hannah, ang kanyang mga dividends, hallelujah, hanggang ngayon, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, na-apply pa din sa mga anak ng Panginoon. Amen. Let's examine the wise investment of this great woman of faith on fire for God. Tingnan natin ngayon, hallelujah, ang mga investment ni Hannah, the woman of God, who is on fire for God. Alam ko si Hannah, always on fire for God. Amen. Kahit anong nangyari sa buhay niya, hindi siya humiwalay sa Diyos. Kahit anong mga challenges sa buhay niya,
That's why naging wise investor siya sa kanyang faith and is always on fire for God. Now, number 1, na mga investment na ginawa ni Hannah sa buhay niya. Number 1, she made a wise investment in the family. Tayong lahat magsabi, wise investment in the family. Matalino siyang namumuhunan sa kanyang pamilya. At sa istorya, mga kapatid, sa nabinasa natin, mayroon siyang husband o asawa na si Elkanah. Pero si Elkanah may 2 asawa. Si Hannah at saka si Penina. Si Hannah walang anak. Si Penina mayroon siyang mga anak. 2 anak. Kaya kung tingnan natin sa family, mahirap ang sitwasyon ni Hannah. But she made a wise investment in the family. Una, she invested in spite of difficulty. In verse 1 to verse 2, sa binasa natin, anong sinabi dyan, mga kapatid? Sa verse 2 na lang, 2 asawa ni Elkanah, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. At alam mo, mahirap to sa sitwasyon ni Hannah. But in spite na 2 sila, in spite na wala siyang anak, hindi siya humiwalay sa husband niya. Kahit anong sitwasyon niya, mga kapatid, alam ko dahil si Hannah is a woman on fire for God, alam niya may gagawin ng Diyos. Amen? Alam ni Hannah na ang sitwasyon na ito, may gagawin ng Diyos. Kaya, hanggat may lakas, hanggat may buhay siya, mga kapatid, namumuhunan siya sa kanyang pamilya. Hindi niya iniwan yung husband niya. Ngayon, sa panahon ngayon, maraming naghiwalay. Maraming mga asawa na hiniwalayan yung kanyang mga asawa. Bana asawa. Sa panahon natin ngayon, mahirap talaga. Lalo na kung wala ang Panginoon sa pamilya. May awit sa Bisaya, kung si Jesus sa panimalay, masadyang balay, masadyang balay, masadyang balay. Pag si Jesus sa panimalay, masadyang balay, masadyang balay, masayang bahay. Pag si Satanas sa panimalay, magsinumbagay! 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 Pag si Satanas sa panimalay, magsinumbagay! Buksing pa lagi! Pag si Satanas, ang nasa bahay, panimalay. Kaya mahirap ang sitwasyon sa mga pamilya, lalo na wala ang Panginoon. Pero makita natin dito kay Hannah, she invested in spite of difficulty. Amen! Mga WM, kahit anong mga sitwasyon na harapin natin sa pamilya natin, kahit mahirap, kahit anong mga challenges, hallelujah, invest pa rin natin, hallelujah, para sa Panginoon ang pamilya natin. Amen! Para sa pamilya natin. In spite of difficulty, kasi alam niya may gagawin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Letter B, she invested in spite of discouragement. Hindi lang kayo mahirap ang sitwasyon niya. In spite of discouragement.
Nadidiscourage siya, nawala ng hinaan ng loob. Dahil palagi siyang, anong sabi sa Bible? Binasa natin? Iniinis. Bawat punta niya sa templo, bawat punta niya sa cielo, bawat punta niya sa church, palagi siyang iniinis. Kinukutya, kung sa Tagalog ba? Pwede rin kinukutya. Walang anak. Palaging punta sa templo. Hindi dininig ang Panginoon ang panalangin niya. Ako. Mayroon dalawa. Ikaw, wala. Araw-araw, tuwing pupunta si Hana sa templo, yan talaga ang palaging marinig niya. Iniinis siya palagi. Kaya sabi ng Bible, umiiyak siya hanggat hindi na siya kumakain. Grabe na talaga na discouragement yan. Yung hindi ka na kumakain. Pero tayo, kahit maraming problema, kain! Tingnan mo ang mga katawan! Kinakain ang problema! Sabihan mo sa kapatid mo, kainin mo ang problema! Kainin mo ang problema! No. Kami ni Pastor, sa church namin ngayon is, we are now in 23 years as host pastor, at nagsama kami for 35 years. Kung mga istorya lang, testimony lang sa mga kahirapan namin, talagang hirap na hirap na hirap. May maraming pagkataon nung maliit pa yung anak namin, magpunta lang kami sa Cagayan de Oro, kami nung nagpastor, magpunta lang kami sa Jollibee, nakaupo lang, ang anak ko lang ang bilhan namin ng hamburger, yung may laruan. Tapos kami ni Pastor, nakaupo lang, tingin ng tingin, left and right. Tapos pag yung mga spaghetti, pag ginanon-ganon sa tinidor, ano yun? Tapos yung mga malalaking chicken, pag maganon yung mga sa harap namin, parang kami din, parang nanganganin kami na gusto din namin kumain, pero wala kaming makain. Para sa anak lang namin, makapunta lang ng Jollibee, makita lang niya na katulad ng ibang mga bata, may laruan siya, pero kami, wala. Tutulo lang yung mga luha namin. Siguro mag-question sa loob, ba't ganun? Mga alagad kami ng Diyos, mga pastor kami, yung sa harap namin, sa kanan at sa kaliwa, wala siguro itong mga Diyos, pero dagko kahit spaghetti. Dagko kahit mga manok. Pero kami nga nung wala man. Kaya sabi ko kay Pastor Abner, maraming pagkataon na sa ang mga yung pagkatao natin, batawhanon rano yun. Pagkatao na gusto na mag-surrender. Pero sabi ko sa kanya, huwag lang tayong susurrender. Kasi alam ko may gagawin ang Diyos. Alam ko may gagawin ang Diyos. Kaya ngayon, pag magstorya kami, magsabi ako sa kanya, nung nasakyan kami, magbiyahe kami, because Maragusan to Davao is 4 hours pa na biyahe namin from Maragusan. Bukid kasi yung Maragusan. It's like little Baguio of Davao, the summer capital of Davao. Sabi ko sa kanya, pag nag-surrender tayo, nag-surrender tayo, hindi natin makamit yung mga blessing ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya salamat sa grasya ng Panginoon. Amen. Na hanggang ngayon, nakapagpatuloy dahil it is not by might, according to Zechariah. Amen? Kaya ngayon, pagpunta ng Jollibee, kahit anong kainin ko, gusto ko kaya! Kahit saan gusto kain, kaya! Sabi mo sa tabi mo, kaya! Tapos na yung mga araw na tingin-tingin lang. Ngayon, kainan na! Hallelujah! Kainan na! Grabe na mga blessing ng Panginoon.
discouragement? Meron ba mga discouragement ka ngayon? Marami. Invest pa rin. Invest pa rin. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Ha? And then, she invested in spite of desperation. Desperation. Hallelujah. Desperate na. Walang-wala na. Wala yung paglaw. Wala nang pag-asa. Desperation according to verse 5 and verse 6. Maliit kasi ito. Ngunit, kaya na, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ang handog na ibinigay sa kanya. Sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinututiya ng karibal niyang si Penina. Dahil, anong dito? Walang anak. Hindi na magkaanak. One time, in-invite ako sa Word of Hope Davao, Word of Hope sa Joyful Assembly of God Davao, Thanksgiving nila. After 3 months or 4 months, in-invite na naman ako nila for pastor sa precision. Pero noong Thanksgiving na yun, na-challenge ako. Sino dito ang hindi na magkaanak? Tumayo ang 3 partner. Yung isa abroad, yung 2 kapatid ni pastor, yung isa pamangkin ni pastor. Kasi member sila sa Davao, sa city. Tapos tumayo sila at nag-declare ako sa kanila na sa Panginoon may pag-asa. Kung sa tao lang, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen. Nag-pray ako noon. I declare, Lord, yung mga womb nila, magkaanak sila. Panginoon, in Jesus' name. Punta sila sa harap. Sabi ko, magkaanak kayo. After 1 year, nabuntis yung sa Qatar. Dubai. Pagkabuntis, Ninang, thank you sa prayer, Ninang, buntis ako na. Grabing rejoice ko. Kasi, answered prayer. Ilang taon na sila? Mga 10 na siguro. Ilang taon na? Ilang years na sila. Kaso, nung pinanganak niya, nawala. Pero at least, nabuntis. Alam niya na bumabuntis siya. Sana specific yung prayer natin, no? Specific ba? Na mabuntis man, sabi ko. Mabuntis at saka lumaki. Nabuntis naman yung ano ko, sabi ko. Totoo talaga, nabuntis. Tapos yung pangalawa, yung kapatid ni pastor. Sa ngayon, 3 months na ang bata. Yung nag-post siya sa family, sabi niya, buntis siya. Ako talaga nag-comment. Answered prayer. Last Thanksgiving in Joyful Assembly of God, Davao. Dineclare ko na mabuntis ka. Mga 10 years na. Desperate na talaga. Kahit anong paningkamot. Parang kay Isaac at Sarah. Parang wala na talaga. Maghanda na. Minupos na. Pero, walang imposible sa Panginoon. Amen? Nabuntis si Sarah. Sabi po niya, buntis. Patiguang na ako, no? Ang tanda-tanda ko na. Wala na yung ay. Hindi na ito bagay. Hindi na bagay maging. Wala. Kahit tumawa siya, pero ginawa talaga ng Panginoon. Finulfill ng Panginoon ang promise niya kay Abraham. Amen?
Buntis, 3 months. Ngayon. Sinong walang anak dito? Mayroon? Huwag kayo matakot. Kung anak nyo, yung anak ko. Ako nga, 3 years na yung anak ko. Wala pa, nabuntis din siya. Pero nawala. Pero, hindi tumigil. Amen. Sa paniniwala sa Diyos na may gagawin ng Diyos. Amen. May gagawin ng Diyos. Hallelujah. Nabuntis. Kaya yung awit na paborito ko talaga, na awit, yung awit, huwag mangamba. Pag bumagsak, bumangon ka. Huwag kalimutan, habang buhay, may pag-asa. Amen. Huwag mangamba. Kahit desperate o kahit anong difficulty, kahit anong mga discouragement, alam natin makaigsunan pag nag-invest tayo para sa Panginoon, may gagawin ng Diyos. May mga dividends. Amen? May testimony ako, nung mga pandemic siguro ata na time yun, napunta ako sa Tagum kasi 2 beses ako na-admit sa raspa, tawag dito raspa din. Tapos, nung naraspahan ako, hindi kasi kami member sa CHP Tagum Mission Hospital. Kaya pagka-admit ko, deposit talaga. Deposit. Mag-asa ng deposit. Iba isang member kami na sabi, Pastora, magpa-member ka dyan. Kasi pag member ka, baka ito lang deposit, makapasok ka, at may mga discount. 2007, nagpa-member ako sa CHP. And then, ilang years, nag-encourage sa akin yung sa admin ng CHP, cooperative, sabi niya, Pastora, mag-shareholder ka? Tumawa ako. Kasi alam ko, pag mag-shareholder, malaking amount yung ambag mo, i-share mo, para may mga dividends ka na matanggap. Parang coop ba? Every December, may mga dividendo kayong matanggap. Tumawa ako, wala akong pera, ganyan. Sabi niya, ma'am, kahit 1,000 lang, 2,000 lang, 3,000 ko, ha? Ikaw, pag may pera ako, babalik ako. Naku, may 5,000 ako, bumalik ako. Pagka next month. Sabi ko, pwede yung sinabi mo mag-shareholder, 5,000 lang. Oh, pwede ma'am, pwede. Tapos, pagka next year, nag-add ako ng 10. Na-admit si Pastor. Pagka-admit si Pastor, pagdating namin doon sa hospital, sabi sa billing station sabi nung cashier nga, ay, kanang PhilHealth discount, CHP, yung pag-member namin, at saka sabi ng isa, shareholder yan. Sabi ng yung isang cashier, shareholder yan. So another discount sa shareholder. Sabi ko, ang liit lang, sabi ko. And then, every December, may sobre ako, 2 sobre. Kasi iba yung sobre, yung 5,000. Iba na yung 5,000, parang siniparate nila. Ngayon, nalimutan ko pagkuha nung December. Malapit ng December. 4 na sobre na yun. Mag-4 na sobre na yun. Ngayon, alam nyo ngayon, nag-post ako, thank you Lord, first receipt ko ng dividendo sa Mission Hospital Tagum. Maraming nag-text sa akin, nag-chat, Pastora, nagsali ka? Shareholder ka? Iko, magkano, in-invest mo? Iko na, maliit lang. 5,000, nag-ano nga sila, kahit 1,000, 2,000, pero 5,000, nag-add ako ng 10. Ay, ang swerte mo naman, Pastora. Iko, bakit? Isa, alam mo ngayon, 150 ang shareholder, pinakamababa. Ikaw na, ang swerte-swerte ko talaga. Kahit 1,000 na, in-encourage ako, kahit 1,000 lang, ma'am. Kaya, parang parang shareholder yan. Parang kiniliti ako. Naku, ang liit-liit ng ko, pero shareholder. Sa isang hospital, shareholder ka. Ngayon, hindi na basta-basta kung wala kang 150,000. Kaya ang sabi nilang swerte mo, Pastora, buti nakasali ka, buti naging shareholder ka. Kaya pag ma-admit kami, walang deposit, wala. Pag sabi mo CHP, shareholder to, naku, parang tatakbo lahat.
ano talaga nila. Dahil may ininvesto sa Hannah made a wise investment in the family. Amen. He invested in spite of difficulty, invested in spite of discouragement. Kinukutya siya palagi ni Penina. She invested in spite of desperation. Na wala ng pag-asa, pero may pag-asa dahil may gagawin ng Diyos. Amen. Number 2, she made a wise investment in the faith. Sa kanyang paniniwala, she made a wise investment. Alam niya, naniniwala talaga siya sa Panginoon. Amen. Her faith was personal according to verse 10. Anong sinabi in verse 10? Sabi ni Hannah sa Panginoon, maliit talaga itong ano ko. Mayroon dito sa ano? In verse 10, anong sabi dyan sa verse 10? Bagal yung prompter natin. Dito na lang. Minsan, sa verse 10 lang. Ito na. Minsan, pagkatapos silang kumain sa bahay ng Panginoon Silo, tumayo si Hannah at manalangin. Nanalangin nang umiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo doon si Eli na sa may pintuan sa bahay ng Panginoon. So she made a wise investment in the faith. Her faith was personal. Alam ni Hannah, and then in 11, anong sabi sa 11? Yun ang sinabi sa 11. And then alam ni Hannah na ang paniniwala niya sa Panginoon ay totoo talaga. Amen? Personal. Hindi siya nagbase kung ano ang narinig niya, kung ano ang pangyayari sa labas, kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Ang alam niya na ang kanyang paniniwala sa Panginoon ay personal. Amen? Personal. Deep inside sa puso niya. Deep inside. Makaigsunan sa kanya. Alam niya sino ang Panginoon. Amen. Hallelujah. That's why in verse 1 and chapter 2, verse 1 and 10, makikita mo dyan mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Awit ito ng papasalamat ni Hannah sa Panginoon. Ito ang panalangin ni Hannah sa Panginoon. Pinupuri ko kayo, Yahweh. Hallelujah. Dahil sa kaloob ninyo sa akin, pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Kayo lamang ang banal, sabi niya, Yahweh. Walang makatulad sa iyo. Amen. Personal talaga ni Hannah ang kanyang faith sa Panginoon. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid laban sa inyo. Walang maaring magyabang sa inyo, Yahweh. Walang, hallelujah, maaring maghambog sapagkat alam ninyo ang lahat na bagay. Kayo ang hatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapig ninyo ang mga makapangyarihan at pinanakas ninyo ang mahihina. Amen. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Hallelujah. Ang dating baog magsilang ng mga anak. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At ang maraming supling ay lungkot na sadlak. Kayo, Yahweh, ang may kapangyarihan. Hallelujah. Magbigay o bumawi ng buhay. Maari ninyong kaming patayin naman. Maari ring buhayin. Maari ninyo kaming payamanin o pahirapan. Maari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit pinakadukha. Grabe ang gagawin ng Diyos.
gagawin ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Amen! Kaya kung isa ka dito sa binasa ko, mga kapatid, hallelujah, tulad kay Hana, maniniwala ka lang, may gagawin ng Diyos. Hallelujah! Mabigyan ng karangalan kahit ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit at nanilikha at inyo nasasalig ang lahat ninyong gawa. Hallelujah! Her faith was personal. Huwag kang mapapikto, mga kaigsunan, sa mga negatibo. Importante, your faith is personal. Alam mo talaga. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Her faith was practical. Anong sabi niya in verse 10 to 18? Dito, mga kapatid, anong sabi niya dito? Lord, Panginoon, pagbigyan mo at pakinggan mo ang dalangin ng iyong lingkod, ng iyong alipin, ng iyong anak. Panginoon, ibigay ko siya sa iyo. Anong sabi niya dito sabi niya dito, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong hahabagan, kung hindi ninyo ako babayaan, bagkos at pagkalooban nyo ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa iyo. Hallelujah! Sa inyo habang siya'y nabubuhay, hindi ko ipapuputol ang kanyang mga buhok. Her faith was practical. Sabi niya, habang mabubuhay yung anak ko, walang limit, i-offer ko siya sa iyo, Panginoon. Maglingkod siya sa iyo, Panginoon. Ang her son, si Prophet Samuel. Amen. Hallelujah. At sabi niya, habang siya nabubuhay, hindi ko putulan yung kanyang buhok. And then letter C, her faith was not only practical, but her faith was profound. Hallelujah. Her faith was profound. Talagang totoo. Amen. Talagang totoo. Hallelujah. Nang sabi niya dito, 20 to 22. Sabi niya sa Panginoon, 20 at 22. Maliit talaga yung ano ko. Hallelujah. Sabi dito sa 22. 20 to 22. Naglihi siya at dumating ang araw. Hallelujah, na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Her faith was profound. Not only her faith was personal, her faith was practical. Na pagbigyan mo ako, i-offer ko sa iyo. At saka totoo talaga. Profound. Sabi dito, naglihi siya. At nanganak ng isang sanggol na lalaki. Si Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ni Yahweh. Amen. Hallelujah. She invested in her faith. Alam niya, hallelujah, totoo ang Panginoon. Alam niya, hallelujah, ibigay sa kanya yung hinihiling niya. Alam niya sa anong sitwasyon sa buhay niya. Hallelujah, deep inside in her heart, alam niya, totoo talaga ang Diyos na pinaglilingkuran niya at ang Diyos na pinaglilingkuran niya may gagawin sa buhay niya. At talagang ginawa ng Diyos. Hallelujah, binigyan siya ng isang anak na lalaki at yan ay si Propeta Samuel. Amen! Hallelujah! Ano
anong sitwasyon ng buhay mo ngayon, pag mayroong kang totoong paniniwala sa Diyos, nag-invest ka, namuhunan ka sa paniniwala mo sa Panginoon, nagpunta ka dito ngayon sa conference, amen! Hallelujah! Kahit may mga problema, pangailangan, pero alam mo, nagpunta ka dito dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Sitwasyon mo. Sabi pa nga dito, kahit sa kahirapan, pwede mo silang payamanin. Kahit sa mga bababa, pwede mo silang itaas. Kahit anong sitwasyon, Panginoon, may gagawin ka. Hallelujah! Hallelujah! Sinong maniniwala, naniwala, may gagawin ng Diyos. Hallelujah! Kahit anong sitwasyon, yun sa taas, naniniwala ba kayo? Naniwala kayong may one day? Amen! Hallelujah! May takdang panahon talaga ang Diyos. Amen! Hallelujah! And last, hallelujah, she made a wise investment in the future. Not only she made an investment, namuhunan siya sa pamilya niya, namuhunan siya makaigsunan sa paniniwala niya sa Panginoon in her faith in God, but also she made a wise investment in the future. Hallelujah! Hindi lang ang tinanaw ni Hana sa ngayon, alam niya makaigsunan na sa future, sa unahan, pagdating ng panahon, hallelujah, may malaking gagawin ang Diyos, mga kapatid, sa buhay ng anak niya. Kung ano pala ang invest natin ngayon, hallelujah, ani tayo, hindi lang sa atin ngayon, pero kahit sa mga anak natin, hanggang sa mga anak natin, hanggang sa mga apo natin, hallelujah, hallelujah, may gagawin ang Diyos. Hallelujah. Through the length of her commitment. Sabi niya dito, hanggat mabubuhay. Kaya may awit kami sa Bisaya, hangtod may kinabuhi, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hanggat may buhay, hanggat may hininga, hanggat may lakas pa, Panginoon. Yan ang woman on fire. Kahit, hanggat may kaya, paglilikuran kita, Panginoon. Amen? Through the length of her commitment, hanggat mabubuhay. So, anong nangyari? Pagkatapos niyang dinala sa templo, doon na sa templo ang anak niya, naging propeta. Sinong gusto? Dahil nag-invest ka sa Panginoon, dahil namuhunan ka sa bahay niyo, sa pamilya mo, namuhunan ka sa paniniwala mo sa Diyos, namuhunan ka para sa future. Sinong naniwala dito na ang anak mo, hallelujah, maging pastor, maging prophet, maging doktor, maging nurse, maging teacher, hallelujah? Sino naniwala? She made a wise investment in the future. Hindi lang, alam ni Hana, hindi lang para sa kanya. Hindi lang para sa pamilya niya. Hindi lang, masatisfy yung need niya, pangailangan niya, pero alam niya, itong in-invest niya for the future para sa gawain ng Panginoon. Prophet of Israel. Tao na, bigyan ng mensahe ng Diyos at siya din ang magbibigay ng mensahe para sa mga tao. Kaya ilang hari ang in-anoint ni Samuel. Nangyari yun dahil nag-invest si Hana in the future. Nag-invest siya in the future. Kaya hindi mo lang akalain, mabibigla ka na lang, ma-miss ka na lang, aani ka na lang, dadawat ka na lang ng mga dividendo galing sa Diyos dahil nag-invest ka for the future. Nag-invest ka para sa mga anak mo. Yung ginagawa mo ngayon, kung ano ang in-invest mo ngayon, mangyayari yan sa mga anak mo, mangyayari yan sa pamilya mo, mangyayari yan makaigsunan sa mga relatives mo. Amen?
ang ginamit ng Panginoon, ikaw. She invested in through the length of her commitment. Kaya ang commitment natin sa Panginoon na maging on fire tayo sa Kanya hanggat may buhay. Hanggat may ginhawa, may hininga. Hanggat may lakas. Hanggat kaya. Amen. Amen. Hallelujah. And then lastly, hallelujah, through the life of her child. Ang commitment niya in the future, she made a wise investment in the future through the life of her child. Hallelujah. And verse 2, chapter 2, 26. Anong sinabi dito sa 26? Verse 2, 26. Hallelujah. Si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at kinagigiliwan ng mga tao. Si Samuel naging blessing. Si Samuel ginamit talaga ng Panginoon. Hallelujah. At naging blessing siya sa mga tao. Pag nag-invest tayo sa Panginoon, maging blessing ang mga anak natin. Amen? Maging blessing ang pamilya natin. Hallelujah! Kasi yan ang gusto ng Panginoon na gawin natin sa buhay natin. Hallelujah! In conclusion, Hannah made the right investment. In her family, in her faith, and in the future. She exhibited a life that is a cut above the ordinary. Yung iba pa doon, surrender na. Sa sitwasyon ni Hannah, in spite of difficulty, in spite of discouragement, in spite of desperation, walang-wala na talaga. But she cut She exhibited a life that is cut above the ordinary. Surrender na yung iba. Pero si Hannah hindi. However, what she did is a challenge to you and to me today. Challenge to para sa atin. Amen. Na tayo ay mga wise investors, mga women on fire, mga wise investors. Amen. What kind of investment are you making in your life? And the lives around you, whether you know it or not, you are investing every day you live. What kind of dividends will those investments pay out in return? Sa lahat ng mga in-invest natin, may payout. Basta mag-payout na ang mga senior citizens sa amin, naku, parang lumakas sila. Parang biglang lalakas sila. Pero pag wala pang payout, ang hihina. Pero pag mag-announce na may payout, naku, talagang mag-ready na ng mga damit nila kasi may payout ang mga senior citizen. Yan lang kasi ang mga pera na matanggap na nila, wala na silang income. Kaya gusto ng payout. Sino gusto dito ng payout? Ang tanong, what kind of investment or what kind of dividends will those investment pay out in return? Anong sabi kanina? Pag mag-invest tayo, for the glory of God or for the glory of the flesh. So pag-invest tayo, karamihan sa atin or sa, kung hindi natin mabalanse talaga, marami tayong invest sa mga material lang. Matayong invest sa mga, kahit ano lang dito sa mundo. Pero pag sa Panginoon, parang hirap-hirap mag-invest. Pag may fellowship, parang hindi ka agad magkapunta kasi walang pera.
Walang pamasahe. Pero kung sa ibang mga gawain, sa ibang mga okasyon, naku, parang ang dali-dali lang. Kaya ang question is, what kind of dividends? Gusto man tayo ng payout, gusto tayo ng mga dividends, what kind of dividends you want? Hallelujah, sa iyong payout. Pastora, gusto ko ganyan. Pastora, gusto ko yung nangyari kay Hana. Amen? Gusto ko, Pastora, yan ang mangyari din sa buhay ko. Hallelujah! Ang lahat ng gusto ng payout tayo. Tayo. Amen. Alam nyo na! Alam nyo na! Kahapon sa lunch namin, ang treasurer sa district nyo, sabi niya sa akin, Pastora, ngayon ko lang isabi to sa iyo, Pastora, nung nag-challenge ka sa Legazpi, na mag-seed kami, mag-invest, mag-seed kami, Pastora, alam mo, yan talaga na pera binigay sa akin ni Pastora Ruth Roda. 1,000. Pero talaga sa loob ko, binigay ko, Pastora. Wala na akong pang-extra. Pero alam mo, Pastora, binigyan siya kaagad ng 15,000. May nag-chat sa akin, pagkararating lang nila sa Leyte. Sabi niya, Pastora, salamat sa mensahe at sa challenge mo, Pastora, sa seed. Talagang pag magbigay tayo, talagang pag may itinanim tayo, mayaanihin, Pastora. Pag uwi namin, nag-invest ako doon sa Legazpi, Pastora. Yun lang talaga, sacrificial talaga yun na pagbigay ko. Pero alam mo, Pastora, pag uwi namin, may dumating na 250,000 para sa church namin! Hindi yan ng testimony. Maraming nag-message sa akin, mga testimonies nila sa mga ginawa ng Panginoon, sa mga tinanim nila, sa mga ininvest nila para sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya sa oras na ito, ayokong hindi natin actionan yung mensahe. Amen? Kasi alam ko, katulad ni kay Hana, may gagawin ang Diyos. Amen! Hallelujah! Taas kamay, ang lahat ng may gusto, gagawin ang Diyos sa buhay nila. At saka, hallelujah, after mag-declare ako, mga kapatid, isa-isa tayo magbigay ng mga seed natin. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, alam ko, mangyayari din sa buhay namin ang nangyayari kay Hana, na ang mga dividends na natanggap niya sa Panginoon, answered prayer na natanggap niya sa mga Panginoon, ang mga blessing, ang alam niyo sa Bible, sabi dito, hindi lang isang anak ni Hana, binigyan pa sila ng 2 anak. Binigyan niya sa Panginoon ng isa, binalikan siya ng 2. Kung anong ininvest mo sa Panginoon, kung anong itananim mo, kapatid, alam ko, malaki, maraming babalik sa'yo. Amen. Kami sa isip at sa ano lang, hindi namin kaya at saka hindi basta-basta magkaroon ng sasakyan.